Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Zaiwana Vlog. So for this video dahil sasagutin natin ang tanong ng dalawa nating subscriber. Kanina lang sila nag-comment. So sabi niya, ay dahil yung subscriber mo ako, nagtatanong siya kung ano nga ba ang agency ko. Nagbabalak din siya mag-apply at din ngayong gabi lang may nagtanong din kung ano daw ang agency ko dito sa Hong Kong. So ayan, gagawan ko na ng content para na din sa mga sa mga first timers, sa mga baguhan na nagbabalak, nagpaplano mag-apply bilang DH dito sa Hong Kong. Pag napanood nyo to ay tsak na makakatulong sa inyo ito, makakapagbigay sa inyo kung paano nga ba mag-apply dito sa Hong Kong. So, i-share ko lang sa inyo based sa experience ko dahil. So, kung isa kang nagpaplano, nagbabalak na no idea pa kung saan mag-uumpisa, tulad ko dahil, nga din ako, alam mo yon, gusto mong mag-abroad pero wala kang alam, wala kang idea kung paano mag-start, saan magsisimula. So, i-share ko sa inyo ang aking experience. So, ang una nun day, hindi ko talaga naisip yung sarili ko na makarating abroad, makatrabaho dito sa Hong Kong. Kasi, alam niyo na yung English ko, kamote. Then, may nagpost sa akin na kapitbahay namin nung time ng pandemic, di ba naka-quarantine tayo. Sabi niya sa akin, bakit ayaw mo i-try mag-apply abroad? Kasi yung tita niya is sa Taiwan naman siya, caregiver yung tita niya doon. So, ang una talagang plano ko applyan ay Taiwan. So, paano ako napunta ng Hong Kong? Kasi dahil sa Taiwan, around 150 ang magagastos mo. So, hindi ko carry that time ay panahon ni COVID. Sabi ko, kung mangungutang man ako, baka makulong ako. Hindi ako makabayad, mga ganyan. Kasi may 3 months atang sa pag-aaral ng salita doon ng Mandarin. Then, inisip ko nun mag-Middle East para magkaroon lang ako ng experience. Pero sabi ko, may regular din kasi ako sa Pinas, sa trabaho ko. Sumasahod din ako pag yung sagad-sagad sa OT, 20,000 a month. So, sabi ko, kung mag-Middle East naman ako, parang nasa Pinas lang din ako nagtatrabaho. So, paano ko nahanap si Hong Kong? Paano ako nagka-idea kay Hong Kong? So, may isa akong friend na nakatrabaho ko din dati sa factory. Ay, nakita ko yung post niya. Ay, ang gaganda dahil. Sabi ko, uy, saan ka, ti? Saan ka? Si Ate Jessie siya outside, te. So, siya ang nagbigay sa akin ng about dito sa yung kalakaran, magkano yung sahod, magkano yung gagastusin. At alam nyo ba, doon ako na-amaze kasi anytime na nagchat-chat ako, nakaka-reply talaga siya ura-urada. So sabi ko, parang ang ganda naman doon. So, bago pala yan, ang Hong Kong, nagkaroon na ako ng idea through comment. Kasi marami akong sinalihan na mga FB group, mga job hiring. Comment ko nga, muntik pa ako ma-scam pa Amerika ba yun, pa UK, basta muntik pa ako ma-scam dyan. Buti na lang wala talaga silang mai-scam sa akin kasi wala talaga akong pera. So may isa din akong nakilala doon na pinagawa ako ng video interview para dito na sa Hong Kong noon. Pero nagdadalawang isip pa ako sa kanya na maniwala kasi alam nyo na pag online ay maraming scammer. Diba nga, muntik na din ako ma-scam. Through comment lang din kami nagkausap noon. Sa POAA ba yun? Nag-comment ako doon. Then, yun ang nag-reply. Naghahanap daw siya ng katulong na i-chat daw si ganito. Para, yung pala, magkasabot lang din siguro yun sila. I-chat lang ng ganyan. Tapos, nang hihingi ng pera. Ay naku, wala kayong mahingi sa akin kasi wala talaga akong perang ilalabas. So, sabi kong ganyan. So, muntik na din talaga. Then, ayun nga, yung nakausap ko na pinagawa ako ng BTR, video interview ko. Then, nakapasa na ako sa kanya. Then, nagkataon nga nakausap ko yung isang friend ko na siya ang nagbigay sa akin sa agency ko na in-applyan ko na to. Sabi niya sa akin, i-search ko ang My Sweet Home Manila interview. Then,
nag-PM ako doon, nag-inquire ako doon, si Ma'am Marisa, MSH, ang na-inquirean ko. Siya ang natanungan ko doon kung paano mag-apply. Din, ang tips ko sa inyo, pag mag-inquire kayo sa kanya, maglagay kayo agad ng number. Kasi hindi sila agad-agad nakaka-reply kasi may time lang din sila na for inquiries, mga ganyan. Kasi so busy din sila masyado. Then, mag-iwan kayo agad ng number para kung time nila ng inquiries, magsumagot sa mga inquiries, matawagan ka agad kayo. So, pag natawagan kayo, ang unang hahanapin nila, kailangan may passport holder ka, then, may at least 2 years experience. Kung first timer ka man, ay kailangan at least 2 years experience mo dyan sa Pinas. Then, kung ex-abroad ka, katunayan na ex-abroad ka, pwede passport, mga lumang passport mo, yan. So, ako, nag-iwan lang ako agad ng number doon. Then, ayun, tinawagan ako. Then, yun nga ang mga tinanong, kung may passport na ba ako, kung may experience na ba ako. So, di ba nga, sabi ko sa inyo, wala akong experience sa bahay, kasi puro ako factory. So, paano ako nagka-idea na ganun ang gagawin ko? So, yung una ko ngang pinasahan na ng BTR, siya yung nagsabi sa akin na, sabi ko, ate, wala naman akong experience, ganito, ganyan, sabi ko ganyan. O, yun nga, tinuro niya sa akin, ano ba trabaho mo ngayon? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Sabi ko, sa factory, ilang taon ka na dyan? Magti 3 years na din, sabi ko ganyan. O, isipin mo, yan yung nagtatrabaho ka sa bahay. Di ba may anak ka na? Sabi niya ganyan. O, yan yung pinaka-experience mo. Ganon ang gawin mo. Kaya, yung natutunan ko sa kanya, yun ang dinala ko doon. Nung nag-apply ako, nung in-interview na ako, ni-line up na ako, December 16. Yun ang ginawa ko. Kaso, nangamuti nga lang ako sa BTR. Pero, kaya naman, carry naman. Then, i-line up kayo niyan. Sasabihin kayo na, ganito, may interview kami ganitong date, pupunta ka ba para ma-line up ka. So, pumunta ako noon. So, pagkatapos nyo makuha dyan, may 3 interview tayong pagdadaanan dyan. Una, broker interview, tapos employer interview, at BTR. Ayan. So, may mga video na rin ako dyan about dyan, paano makapasa, kahit kamuti sa English, yan, andyan yan. Scroll lang kayo dyan sa mga video ko, andyan na yan. Then, pag nakuha na kayo doon na-hired kayo doon, nakapirma na kayo ng kontrata, saka, ang papers nyo ililipat kay Maris Agency. Malalagay ko dito ang agency ko dyan sa Pinas, saka ka-forward nila. So, pagkatapos doon ka na mag-medical, magte-TESDA, magpipidos, mag-uuwa, sila na lahat ang magpa-process sa'yo. Sila na ang may hawak sa inyo. Then, dito sa Hong Kong ay may sweet home. So, ilalagay ko dyan ang address, ang mga requirements nila. Pwede nyo rin sila i-search sa Facebook. Kasi sa Facebook ko lang sila na nakita din. Based sa turo na din ng kakilala ko, kaibigan ko, na ito maganda tong agency. So, sa lahat din na na-inquirean ko na agency, kasi bago ako ito ang pinakamababa. Ang processing fee. So, ito ay no placement fee, only processing fee, ha. So, may nagtatanong din kung ex-abroad ba, kailangan pa ba training. So, sa nakasabayan ko dahil nung matanggap, mga ex-abroad sila, pero nagtataka ako bakit pinag-training pa sila. So, may nagsabi sa akin na baka illegal yung pag-alis nila, kaya wala silang record sa POAA. So, si Joanna Pot Vlog naman, yung isa kong friend dito, ex-abroad na rin siya. Iba yung agency niya dito sa Hong Kong, ha. Around 15 to 20k ang nagastos niya. So, hindi na siya nag-training dahil ex-abroad siya, ex-Middle East siya.
So, ayun lamang for today's video, day. Don't forget like and subscribe my channel para lagi kayong updated sa bago kong ipopost. See you next vlog. See you in Hong Kong, day. Bye-bye.